Noong dekada 80, nakilala at naging sensational ang kaso ng Manero Brothers na sina Norberto at Edilberto ng North Cotabato. Ito'y dahil ang bawat kanilang pinapatay ay kinakain umano nila ang laman. Katulad ng kaso ng pinatay nila ang Italianong pare na si Father Tullio Favalli na umano'y kinain nila ang utak. Balikan po natin ang krimeng kinakasangkutan ng magkapatid na Manero noong 1985. Taong 1993, nung una kong nakita ng personal si Norberto Manero Jr. alias Commander Bukay. Gumagawa kami noon ng dokumentaryo tungkol sa buhay sa loob ng munti. At sa hilera ng mga presong nakatarima o nagro-roll call, hindi ko naiwasang siya'y mapansin. Kumusta ho naman kayo dito? Mabuti naman. Isang taon pa lamang noon si Manero sa munti. Aminado siyang malungkot ang buhay sa kulungan. Paano niyo ho nilalabanan yung kalungkutan dito sa preso? Ayan, gumagawa rin kami ng mga kung ano-ano lang. Malibangan namin, mga projects, gano'n. Ano ho, masasabi niyo ho bang sanay na kayo dun sa kalungkutan dito? Siyempre, at least na ano rin namin, na overcome din namin yung kalungkutan na na-encounter namin dito. Noong binuksan ng gobyerno ang pagbibigay ng amnestiya, isa si Manero sa mga nag-apply, ngunit nabigo. Mayroong mga masahol pa na mga tao na gumawa ng mga brutal na sistema at saka ano. Ay sila hindi man na, kung nabigyan man sila ng hatol ay simple lang. Subalit hindi simple ang krimeng kinasangkutan ni Manero. Maliwanag ito sa mga larawang kuha sa bangkay ng Italianong paring si Father Tullio Favalli matapos siyang barilin sa ulo. Ang insidenteng ito ang isa sa hindi malilimutang pangyayari sa loob at labas ng bansa sa ilalim ng rehimeng Marcos. Hindi lamang dahil pari at foreigner pa ang pinatay, kundi dahil na rin sa brutal na pagpaslang sa kanya. Siyempre, nasyak ako at saka nakita na ang kanyang ulo na hindi ma-recognize ang dugo at saka utak niya kinalat sa paligid. May nagsabi na ipinakita sa mga pasahero sa jeep na dumaan yung utak. May nagsabi sa akin ang kanilang komentaryo na ang pari daw ang utak sa rebellion. Kaya sinabi sa iban, kung sige kayo sumusunod sa pari, ganito rin ang mangyari sa inyo. Ang pagpaslang kay Father Favalli ay isinadula sa pelikulang Ora Pro Nobis ni Lino Brocka. Bakit? Ayon kay Father Jeremiah, kaibigan at kasamahan ni Father Favalli, siya ang talagang pakay ng grupo ni Manero. Nagkataon lang na nung araw na yon, si Father Favalli ang rumisponde sa tawag ng saklolo ng isang sibilyang nabaril ni Manero. Sabi ko, Father, huwag ka nang lumabas, baka patayin ka nila. Pero malakas ang loob niya. Sabi niya, hindi naman siguro. Kasi pari ako, wala naman akong kasalanan. Pagkatapos lumabas si Father Favalli, nakita niya na nakuha nila ng grupo ni Manero ang motor
dinala sa sentro ng crossing, binuksan ang tangke, sinunog. Kaya lumapit siya, nagtanong, bakit ganyan? Sinabi ni Commander Bukay, gusto mo na bukon ng ulo mo na mabuka. Hindi ko alam kung sino ang tumira. Pero hindi ka ang pumatay Hindi, sa kanya? hindi. Alam mo ba kung sino yon? Yun nga ang sa totoo, ang pumatay dyan, yung kapatid ko lang. Si Edilberto, ang kapatid ni Norberto, ang bumaril kay Father Favali. Subalit napatunayan sa korte na si Norberto ang namuno sa gulo. Narito naman ang kanyang bersyon tungkol sa nangyari. Sabi ko, kaninong motor ito sa gitna ng karsada? Sabi niya kay Father Tulio, sabi ko, alisin niyo yan dahil sa makasagabal sa sasakyan na dumadaan. Ngayon, may sumigaw na, ganito, anong gawin natin ito? Sabi ko, di tulak niyo sa tabi. Yun. Nung natulak yung motor sa tabi, bigla lang na nasunog. So hindi ko rin alam kung sinong sumunog dahil sa ang daming tao. Ngayon nung nasunog yung motorsiklo, bigla bumaba yung pare, tapos ako kaagad ang tinumbok. Dahil sa nasalubong ko siya. Nung masalubong ko, dinuro-duro niya ako. Sabi na, bakit mo sinunog yung motor ko? Ako naman, paurong ako, sumasagot ako na, Father, klaruhin mo kung sino ang sumunog sa motor mo. Ngayon, aksyon siyang nalapit na niya ako. Parang i-wrestling niya ako. Ayun, biglang may pumutok sa likod ko. Bakit? Bagamat sa Tulunan, North Cotabato, naganap ang walang awang pagpaslang kay Father Tulio Favali, mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Sa mga karatig na probinsya at bayan dito sa Mindanao ay kilala ang pangalang Manero. Marahil tanda ito ng impluwensya at takot na nababalot sa kanyang katauhan. Kasagsagan ng problema sa mga rebeldeng komunista noong panahong naganap ang krimen. Hotspot ang bayan ng Tulunan na bayan din ng mga Manero. Ang mga Manero Brothers ay kasapi sa CHDF o ang Civilian Home Defense Forces na siyang katulong ng militar sa pagsugpo sa mga NPA. Ang mga Manero ay kinatakutan, hindi lamang dahil sa kapangyarihan ng kanilang mga baril, kundi dahil na rin sa mga usap-usapan tungkol sa kanilang mga pagkatao, lalo na noong panahon ng hidwaan sa pagitan ng mga Kristiyano o Ilaga at ng mga Muslim. Maraming narinig ako sa mga tao na nagsabi kasama sa mga okasyon na halimbawa may pinatay na Muslim, pinakain sa grupo na daw ilang beses nangyari yan. Commander Bukay must have remembered this. Yung pinatay nila na isang Muslim na suspected nila, pinutol yung lieg, kinuha yung mga laman, at saka yung bali mga bones, doon nila nilibing sa approach ng bridge, sa buwal. And then yung yung ulo, doon nila hinugasan sa flowing namin sa bahay, sa crossing Muslim. Subalit ang lahat ng ito, madiing pinapabulaanan ni Manero. Walang katotohanan yun dahil sa ang pagkatao namin isang Kristiyano rin kami. Kung kami ang papatay, yung papatay sa engkwentro na ganun, pero sasabihin na ganun ginagawa namin, na kakainin yung atay tapos pugutan ng ulo, hindi totoo yun. Kung ano paman, ang mga kwento tungkol sa mga Manero ay lalo lamang nagpatibay sa kanilang kapangyarihan. Kapangyarihang ayon sa iba ay naabuso. Takot ang mga tao sa iya. Kuwan man siya.
nadlok mama kay mga commander man daw sa siya. Human ang tao na takot tungod MPA daw ang mga tao dira. Ang mister ng aling ito ay minsang inakusahan ng mga Manero bilang NPA supporter. Madalas daw nila itong gawin, ang basta na lamang nangaakusa kahit walang sapat na basihan. Subalit ayon kay Norberto, bahagi lamang daw ito ng laban noong panahong yon. Ang isang lugar, i-surprise attack ng mga rebelde. Tapos, yung pagpatay nila, wala ring pili yun. Ngayon, kami naman bilang defender kami sa lugar na yan, pag kami naman ang gumante, hindi naman pwedeng magpili pa yung bala kung sa inkwentro na sa labanan. Kaya ganun. Pag nakakapatay ka, anong nararamdaman mo? Siyempre kung makapatay ka sa mga taong masama, siyempre parang sa akin parang wala mang Walang kaso. walang mas pag makapatay ako ng isang rebelde at isang bandido na mga gumagawa ng siyempre lang isang accomplishment yun sa tungkulin na gano'n. Sa pananaw noon ni Manero, kaduda-duda ang ikinilos ni Father Favali. Marami ng mga presidents na mga nangyayari na gano'n. Pagka may military operation o CHDF operation, nangunguna yan si Father Tulio doon sa area na pag-operasyonan. Ayon kay Father Jeremiah, tungkulin daw kasi noon ng simbahan na idokumento ang mga human rights abuses ng militar at ng CHDF. Ang kutob niya'y pinaslang si Father Favali upang magsilbing leksyon sa mga taga-simbahan. May nagsasabi, mabuti patayin isang pari o isang madre upang takutin ang population. Subalit sa halip na matakot, lalong tumapang ang mga pari matapos na mapatay si Father Favali. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban hanggang sa masintensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo ang mga magkakapatid na Manero. Sentensyang napaikli sa kaso ni Norberto at nagbigay daan upang siya'y makalaya na nagbunsod naman ngayon ng isang malaking kontrobersya. At sa paglaya nga ni Norberto Manero nitong December 1999 sa bisa ng commutation na ipinagkaloob ni dating Pangulong Fidel Ramos na sinang-ayunan ng conditional pardon ni Pangulong Estrada, malaking katalungan ang naiwan. Ano ang naging basihan sa ibinigay na parol sa pagbabalik ng Brigada 7? Pagkaraang mapatay nga ni Norberto Manero at ng kapatid nitong si Edilberto ang paring si Tulio Favali noong 1985, may 2 taong ding dininig ang kaso ng mga Manero sa Kidapawan, Cotabato. Hanggang sa ibaba ang hatol na life imprisonment o 4 na taong pagkakabilanggo. Ngunit bago maghalalan sa pagkapangulo noong 1998, ibinaba or kinumute ni Pangulong Fidel Ramos ang sintensya sa 24 na taon. At nitong Disyembre, kasama ang 500 pang ibang preso, nabigyan ito ng conditional pardon ni Presidente Estrada. Unang nakulong si Norberto Manero Jr. sa Davao Penal Colony. Subalit noong 1992, siya'y napabalitang nakatakas. Agad naman siyang nahuli at dinala sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, kung saan siya'y nanatili sa loob ng 7 taon. Noong 1996, na-commute o napaikli ang kanyang sentensya. Maganda rin daw kasi ang kanyang naging record sa kulungan. Sa loob ng 10 taon, may mga pagkakataon ba nagsisisi ka sa mga nagawa? Ang lahat na yan, ma'am, napag-anuhan ko na yan, napagdusahan ko na yun, ma'am, yung mga lahat na ano. Kaya minsan masabi ko nga na kung ang pagkabilanggo sa akin ay bilang isang hatol na
para sa pagbago o sa ano, sobra-sobra naman yung Noong Disyembre, kasama si Norberto sa 500 presong nabiyayaan ng presidential pardon ni Pangulong Estrada. Papalayain na rin sana ang 2 pang kapatid ni Norberto na nakakulong din sa Munti. Subalit noong ilabas ng Philippine Daily Inquirer na nakalaya na si Norberto, sumabog ang kontrobersya. Dali-daling iwinidro ang rekomendasyon na palayain din ang 2 pang Manero brothers. Sa tanungang sumunod, lumabas na hindi na sinuri pa ng presidente ang listahan ng mga binigyan niya ng pardon. Ang listahan ay nagmula sa Board of Pardon and Parole na siyang nagre-rekomenda ng mga presong palalayain. The name of Mr. Manero is included among the 2,000 or 2,600 names that were transmitted by the Bucor to the Board of Pardons and Parole for processing. The case of Mr. Manero was treated like any other case. Ang Board of Pardon and Parole ay binubuo ng 6 na miyembro mula sa private sector at pati sa simbahan. Ibig kong malaman kung ano ang proseso na sinusunod doon sa Board and Pardons and Parole dahilan sa na-release si Manero. At gusto kong malaman, I would like to know what process we should follow so that incidents like this will not happen again. Sa kabila ng mga paliwanag, negatibo ang pangkalahatang reaksyon ng publiko sa nangyari. Hindi lubos maisip ng marami kung bakit at paano nakalaya ang isang tulad ni Manero. Ako, talagang ako'y naniniwala, no matter how bad the person is, may capacity to redeem himself and to change, no? But dito, hindi natin alam kung siya ay inilabas para gamitin ng pamahalaan for some purposes, no? Dahil ang tingin ng iba sa pamahalaan, talagang kailangan may mga patay kung patay kan lost command dyan, eh. Si dating Senador Rene Sagisag na isa rin sa mga naghirap upang bigyan katarungan ang pagpaslang kay Father Tulio Favali. Kasama siya sa prosecution panel na nagharap ng kaso laban sa Manero brothers. Well, yun makikita mo dahil talagang may mga powerful supporters si ang mga Manero, eh. Both political and military, no? Maybe there should have been better staff work, no? Dahil ganun, na this sends the wrong signal to our people, to the international community, na someone who committed such a dastardly deed could be let go. Bagamat palaisipan ngayon kung paano ang isang tulad ni Manero ay nakalaya sa kabila ng kanyang napakabigat na kaso, isang bagay ang natitiyak ngayon sa puntong ito. Sa mga lugar kung saan minsan siyang kinatakutan, siya ngayoy malayang nakakagala. Sa bayan ng Pulumulok sa South Cotabato, nananatili ngayon si Norberto sa piling ng kanyang mga kaibigan at mga kapatid na buong pusong tumanggap sa kanya. Ayon sa mga balita, may balak daw si Manero na lumahok sa politika kung hindi man ay ipasa pelikula ang kanyang makulay na buhay. And he's a good guy. In fact, he was actively involved in the peace and order campaign of the barangay before, prior to the killing of Father Favali. Regarding sa controversial na lumalabas sa media, sa aking opinion lang, dapat naman qualified naman siya siguro na mag-avail ng privilege sa ganun. Maging ang mayor ay natutuwa at umaasang mapapakinabangan niya si Manero. Patunay nga marahil sa haka-haka kung bakit nakalabas ito ng kulungan. Kung siya pinalaya, surti niya yan. At saka nagpapasalamat ako na dito siya nagpapahinga sa aking bayan. Yan magaling siya, tested dyan sa North Cotabato. At saka he is known in region 11 in Southern Mindanao. Saan ho siya specifically magaling?
against sa mga rebels. Samantala sa bayan ng Tulunan, North Cotabato, kung saan nagmula ang lahat, may ilang pagbabago. Ang dating hotspot ng communist insurgency, ipinagmamalaki na ngayon bilang isang zone of peace. May pagamutang ipinangalan kay Father Favali. Ang libingan niya'y isa ng dambana. Narito ang matingkad na simbolo ng malagim na sinapit ni Father Favali. Ang kanyang motorsiklong sinunog ng mga Manero na siya ring naging mitsa ng kanyang buhay. Ayon sa mga nagtayo nito, naway magsilbing paalala ang monumentong ito sa mga posibleng makalimot. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho, report. Malamang na hindi kayang bawiin pa ng Malacanang ang conditional pardon na ibinigay kay Manero. Kaya't marami nga ang kumi-question ngayon. Dahil nga 500 preso noon ang ini-apply sa Board of Pardons and Parole, hindi kaya nakakaligtaan ang bigat ng kaso ni Manero. Sa pagbabalik ng Brigada 7, mga bagong modus operandi ng mga sindikato sa malls ating ibubulgar.